Viral ngayon sa social media ang isang 40 years old OFW ang muntikan mabatukan ni Kaagapay Kabong Concha matapos itong mapigilan sa masamang binabalak na makipagtanan sa boyfriend nitong ibang lahi. Matutuwa ka na lang dito kabayan kapag napanood mo ang video. Mantakin mo ba naman, 40 years old na si kabayan, naisipan pa nitong tumakas para lang makipagtanan sa boyfriend niyang ibang lahi. Dahil sa sobrang pagka-inlove ni kabayan sa kanyang syota na ibang lahi, di na nito naisip kung ano ang tama o mali. Buti na lang at naisuplong kay Kaagapay Kabong Concha dahil kung hindi, tiyak na tatakasan nito ang visa na binigay sa kanya pauwi sa Pilipinas. Napakadaming gustong umuwi sa Pilipinas para makita at makasama ang pamilya, pero di makauwi-uwi dahil walang visa. Pero itong si kabayan, hawak niya na, muntikan pa niyang sayangin, buti napigilan. Napakahirap pa naman makakuha ng visa. Tapos ganito lang ang gawin ni kabayan nang dahil lang sa pag-ibig na wala pang kasiguraduhan. Ano nyo, bakit ayaw umalis? Susunduin doon siya ng boyfriend niya na Pakistani. Ilan po, ilan? Ako 40. 40 yung boyfriend mo. 35. Sa dami ng napapabalita na napapahamak ng mga OFWs dahil sa pakipagrelasyon sa ibang lahi at sa pakipag-live-in, tila hindi pa rin nakikinig si kabayan. Kahit nga mismo si Kaagapay Kabong Concha na kailan ulit na itong nagpaalala sa lahat ng kababaihan na huwag makipagrelasyon sa ibang lahi, lalo na kung nasa bansang Middle East. Dahil hindi lahat maswerte, labing-labing sa una, sa huli ay iyakan at sisyan. Napakadami pa naman mga OFWs ang umiiyak habang humihingi ng tulong kay Kaagapay Kabong Concha dahil nabuntis ng ibang lahi, iniwan bigla at ang iba pa dito ay pinatay ng boyfriend na ibang lahi. Bakit mo naman namahal yung boyfriend mo? Ano nakita mo sa kanya? Kasi nagpapadala siya sa pamilya ko. Nagpapadala ng pera. Marco, salamat sa iyo at nagsabihan mo agad ako. Binato naman ng samot-saring reaksyon si kabayan ng mga kapwa nito OFWs. Ayon sa mga komento, gagawin ka lang parausan, ang tanda mo na. Yun nga mga OFW na magaganda, ginagamit lang at iniwan ng mabuntis. Tapos ikaw 40 na, asan utak mo nasa talampakan? Nagmukha ka tuloy katawa-tawa, nakakahiya. Napanood ang video na ito ng mga kamag-anak mo sa Pilipinas. Kaming mga matitino na OFW na dadamay, kaya ang liit ng tingin sa mga Pinay dahil sa mga katulad mo. Mahiya ka naman. Marami gusto umuwi sa Pilipinas kung alam mo lang. Kaya wag mong ipagpalit ang pamilya mo sa Pakistani. Di mo pa lubusan kilala. Oo, sabihin natin pinapadalhan ka ng pera. Malay natin may kapalit yon. Kapag sumama ka sa kanya, baka ibenta ka. Mas malaki pa ang pera na bumalik sa kanya. Naku, buti na lang napigilan ka. Dahil kung hindi, may pamilya na naman na mananawagan dahil nawawala ang OFW sa abroad. Yung pala nakipagtanan. Matanda ka na, mag-focus ka na sa mga anak mo. Tama yun. Yun, nasa loob na. Kaya nga, mahirap po yung ganyan. Ha? Ate, anak, ang hirap ng buhay dito. Maniwala ka sa akin. Hindi basta-basta yan, natatakas ka. Meron ka ng maraming gustong umuwi. Ayon pa sa ibang komento, dahil sa kalandian at kakatihan ng ibang Pinay na gusto makatikim ng ibang putahe, kahit na ikakapahamak, sige larga lang. Kaya di na ako magtaka kung may nababalitang pinatay ng boyfriend na ibang lahi. Kasi kagustuhan naman niya, kaya namatay siya. Kawawa lang ang pamilya na iniwan. Ang iba pa nga, may mga asawa pa sa Pilipinas at may mga anak. Mabubwisit ka na lang. Yung kasama ko dati may 5 anak sa Pilipinas tapos sumama sa Indiano na nakilala lang sa Facebook. Iwan ko kung buhay pa ba yun. Yung mga anak ang pinanakakaawa, trabaho ang pinunta pero nakalimutan ang pamilya nang makapag-abroad na. Kaya napapahamak mga kapwa ko OFWs dahil sa kalandian na rin. Buti at napigilan to. Nagbibigay lang to ng problema sa gobyerno. Nakakahiya, tawa pa ng tawa, ang tanda mo na. Dahil lang sa ibang lahi, mas gugustuhin tumakas at hindi umuwi ng Pilipinas. Saan napunta ang utak mo kabayan? Sana yung edad mo na ganyan, alam na ang tama at mali. Baka may naiwan ka pa sa Pilipinas na asawa. Itigil mo yung kahibangan mo, ang daming gustong
makauwi sa Pilipinas na legal. Ikaw gusto mong maging illegal? Gamitin ang utak, huwag ang puso, konting hiya sa ating bansa. Kaya maliit ang tingin ng ibang lahi sa atin, madali kasing makuha ang loob ng babaeng Pinay. Masasabi lang na ibang lahi ang karelasyon. Karingking ka. Ang tanda mo na, tawa ka ng tawa, di ka ba nahihiya? Kung di magsumbong ang lalaki, malamang sumama ka na. Ayan. Sabi niya sa akin, may kabayan tayo na may exit visa. Ayaw sumakay, gustong tumakas. Kaya agad pinuntahan ko rito para pagsabihan. Ito yung halimbawa ng self-inflicted mga kabayan. Ayon kay Kaagapay Kabong Concha at OWA Administrator Arnel Ignacio, ang mga OFW mismo ang nagsangkot sa problema na pwede naman sana iwasan. Kaya wag po tularan si kabayan mga kababayan para di po tayo mapahamak. Nasa huli pa naman ang pagsisisi palagi. Kaya sundin po natin kung ano ang tama. Pero ngayon ate ha, ayoko ng pasaway ha. Uwi ka ngayon ha. Promise. Ate, siguraduhin mo ha. Isasabay mo siya ha. Marco, salamat sa iyo at nagsabihan mo agad ako.